Samahan niyo ako ngayong araw para magpa-blessing sa aming bahay. Kaya guys, tara, samahan niyo ako. Napaka-special nga ng araw na to dahil sa araw na to, ngayon po makikita nyo. Dahil tapos na po yung bahay namin, igagala ko po kayo. So ngayong araw, ito yung pagbe-bless ng aming bahay. Laking pasalamat po namin sa Panginoon dahil po sa tagal-tagal ng paghihirap namin, ngayon po nakikita na namin yung outcome ng lahat ng paghihirap namin. Gusto ko lang din ikwento sa inyo na mas maganda talaga kapag nagtutulugan kayong mag-asawa. Dahil kapag nagtutulungan kayo, malaki talagang may ambag nito para uunlad yung pamumuhay nyo. Kaya guys, may mga asawa dyan, huwag niyong hayaan yung asawa niyo na magtrabaho. Kung maaari, tulungan niyo nang sa ganon, magkasama kayong aasenso at higit sa lahat, mapabuti po yung buhay niyo. Guys, itong bahay po namin, may higit 2 taon namin itong pinaghirapan at pinag-ipunan. Ang sarap na sa pakiramdam na ang bahay na dati ay pangarap mo lang, ngayon ay tinitirahan mo na. Masarap din sa pakiramdam na natutulog ka may maayos na higaan. At syempre, mas masarap din sa pakiramdam kapag nakikita mo yung asawa at anak mo na hindi nahihirapan, hindi naiinitan at higit sa lahat, komportable sila kapag natutulog sila. Kaya guys, kung may pangarap kayo, ituloy nyo lang. Sabi nga nila, kapag may tinanim, may aanihin. Maraming taong nagda-down sa akin pero wala po akong pakialam sa kanila. Ang importante sa akin, makakain kami ng 3 beses sa isang araw na wala pong inargabyadong tao. Guys, mahirap naman talaga kapag may pamilya pero kapag nagtutulungan kayo, walang imposible. Kaya kung nakikita nyo ngayon, hindi man gaano kalaki yung bahay na yan, at least masasabi ko, proud na proud ako. Proud ako hindi dahil sa mayabang ako. Proud na proud ako dahil napatunayan ko sa sarili ko, lalong-lalo na sa magulang ko at sa magulang ng asawa ko. At least man lang dyan, makikita nila na nagiging responsable ako sa asawa at anak ko. Magiging proud yung mga parents ng asawa ko na hindi ko pinabayaan yung anak nila, lalong-lalo na yung apo nila. At gusto ko lang ikwento sa inyo guys, nitong mga nakarang buwan, nag-i-struggle kami sa pera. So nagkakaroon kami ng problema regarding sa pera, kung paano namin matatapos yung bahay. Pero God's will, hindi talaga kami pinabayaan ni God. Nagpo-provide talaga si God sa amin para mapatapos namin yung bahay namin. Sa mga nagtatanong pala guys kung magkano yung bahay namin. Yung bahay pala namin nasa more or less 3.5 million na ito. Pero guys, alam nyo ba, yung 3.5 million na yan, halos hindi po namin tinulugan yan. Pinagpuyatan namin yan, halos anong oras na kami natutulog para lang po matapos yung bahay namin. Pero ang sarap sa pakiramdam na ngayon, yung pagod puyat mo, tinutulugan mo na, tinatamasa mo na, o nakikita mo na, at least man lang guys, 'di ba? Yung lahat ng sakripisyo mo, nararamdaman mo at nakikita mo. Kaya kung gusto mo magpagawa ng bahay, kailangan mong paghandaan, kailangan mong pag-isipan dahil hindi po basta-basta magpagawa ng bahay. Grabe talaga yung gastos. Pero kailangan talaga time management, syempre financial management. Kasi guys, alam nyo ba, sobrang laki ng gastos namin dito. Yung kwenta ko sa inyo kanina na 3.5 million, materialis at labor pa lang yon. So wala pa dun yung mga extra expenses namin na pinandadagdag namin para lang po mabuo ang bahay na to. Guys, grabe talaga yung hirap sa pagpagawa ng bahay kasi ang labor namin umaabot ng 145,000 kada buwan. Kaya guys, kung magpapagawa ka ng bahay, kailangan mong pagandaan. At sa mga nagtatanong pala kung bakit inuna ko yung bahay kaysa magnegosyo ako dahil meron naman kaming pampuhunan, guys, inuna ko pala yung bahay kasi isa din kami sa mga biktima kapag may mga bagyo dito sa amin. Isa din kami sa mga lumilikas kapag may bagyo dito sa amin. Dahil dati nakatira din kami sa medyo bulubunduking area at madalas po kaming masasalanta ng bagyo. Kaya po ramdam ko yung hirap at pagod kapag po ikaw ay magiging biktima ng bagyo. Kaya guys, alam nyo na kung bakit inuna ko yung bahay. Isa lang naman ang dahilan. Ayoko mapahamak yung pamilya ko at gustong gusto ko safety yung pamilya ko kahit sa anumang sakuna. Alam ko na pinagandaan ko na at alam kong safety sila at walang mangyayaring masama sa kanila. Syempre guys, hindi ko maaabot yan at hindi ko marating yung nakikita nyo kung walang tulong galing sa itaas. Syempre, bago ko nagawa to, lahat hiniling ko at syempre ipinagdarasal ko. Laking pasalamat ko sa Panginoon dahil hindi niya ako binigo, binigay niya yung prayers ko. Thank you Lord, salamat sa lahat, lalong-lalo sa blessings na binigay mo sa pamilya ko. At sa puntong ito, naghahanda na kami ng mga handa para sa mga bisita namin. Kami-kami lang pala nandito guys, mga pamilya ko. At syempre, meron din ako mga bisita na mga classmate ko at syempre mga kasamaan ko rin dati sa trabaho. Guys, ayun na guys. Kulo mo ng mga Hi guys, welcome to my vlog. Together with my classmate. Andito din pala guys yung pinsan ko na si Joey De La Torre Vlog at si Jessa De La Torre Vlog. Ayan sila guys, makikita nyo sila dyan. At syempre si Kaunggoy Vlog guys. Kung maaari, pwede natin silang tulungan. Paki-follow na rin ng page nila. Joey De La Torre.
Ano? Kaunggoy Vlog. Ayan, Kaunggoy Vlog. Guys, pakipollow naman. Kaunggoy Vlog, tsaka si Joey De La Torre. Ano yung vlog? Hello, Jessa Barredo de la Torre. Ayan. So guys, si Ma'am Jessa, ayan o. Ma'am Antilula. Ante. Ante, gali ah. Ayan guys, ka-vlog si Jessa De La Torre Vlogs. Kaunggoy Vlogs. Ayan. Follow nyo sila guys ah.